natin itong magandang balita ng DOLE na may kinalaman sa mga senior high school students na pwedeng makinabang sa tupad at yung tinatawag nating GIP, Government Internship Program ng DOLE. Nasa kabilang linya, walang iba kundi si Secretary Bienvenido Laguesma. Sec Benny, magandang umaga po. Welcome back sa ating programa, sir. Ramsey, magandang umaga at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Okay. Secretary mo kami, magandang balita ho tayo para sa ating mga senior high school students. Ito'y tungkol dun sa tupad at sa GIP natin. Tell us something about this, Secretary. Actually, ito ay bilang pagtalima doon sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Na tignan kung paano mai-avail yung programa, specifically actually yung GIP, no, Government Internship Program. Opo. Para po dun sa ating mga senior high school students, graduates na naghahanap pa rin ng trabaho o nagsisikap na ikangaya makakita ng pwedeng mapag-ukulan ng kanilang natapos, no. At batay dyan, nagkaroon ng tinatawag na coordination meeting na pinacilitate ng Presidential Management Staff na kung saan ay ang nanguna ay si DepEd Secretary Sani Angara. At doon napag-usapan yung paano ba makakatulong ang DOLE doon sa implementasyon ng programa na Academic Recovery and Accessible Learning Program na naisabatas, no, pero wala naman siyang karapat corresponding na budget kagad. So out of that, nagkaroon ng lagdaan ng MOA, Memorandum of Agreement, ang DOLE at saka ang DepEd nung nakaraang Biyernes, Lunes, June 23. Ito lang linggo na ito. After a week na matapos yung meeting na pinacilitate ng PMS. At doon nga, na-establish na pwedeng makatulong ang programa ng DOLE, lalo na yung GIP, nang sa ganon matulungan yung pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga mag-aaral na makabasa. Di ba natatandaan mo, Ramsey? Mayroong lumabas na na medyo hirap sa pagbasa o hindi man, at ang worst hindi marunong bumasa yung ilang ating mga mag-aaral, lalo na dun sa basic na edukasyon. So yan ang background yan, at sa ngayon ang just an additional update, nagkakaroon na po ng nag-identify na po ang DepEd ng mga posibleng eligible o mga magpa-qualify na beneficiaryo para doon sa programa na yan, at inaasahan namin na pagkatapos nitong kanilang pag-identify ng mga eskwelahan, ng area at saka ng mga pwedeng tumayo bilang mga tagaturo o tutor, ay ma-roll out na yan sa unang linggo ng Agosto. Wow, mabilis na rin po, Sec, ha? That's good to know. Now, Sec, with this project na ito, itong napakagandang balitang ito, ilan po ang makikinabang dito, ang estimate natin? Initially, nakapag-identify kami ng 1,000 na beneficiaryo doon sa Government Internship Program, no? At karagdagan, merong 1,000 naman na tupad beneficiaries. Yung sa tupad, pwede po yung sa kanilang sa parents po ng mga bata. Kasi alam natin, kuminsan, ang isang kadahilanan na Ramsey, kung bakit ang mga bata ay wala sa paaralan at nasa pagawaan o kaya ay sa mga ikangay pagtatrabaho, ay dahil wala po namang pinagkukunan ng kanilang magulang. So, dapat i-complement natin na meron pong means of livelihood o kaya source ang atin pong mga magulang para matiyak na mga bata ay nasa paaralan at wala sa pagawaan. Okay, that's good to know kasi, Secretary, parang ang ginagawa natin dito ay kumbaga we're hitting two birds with one stone. Kumbaga parehas natin matutulungan, parehas makikinabang pagdating dito. Now, with that, Sec, syempre, gaano kabilis yung government internship program uli natin pag ako ay kunyari estudyante at natanggap ako dito? Gaano katagal uli yung pwede kong gawin para maging parte ng programang ito? Gaano katagal ako sa programang ito, sir? Ang una ay 6 na buwan, pero pwede niyang ma-extend ng another 6 months. No? So, total of 1 year. Ito, dahil magsisimula tayo ng Agosto, ang magiging
period na natatagusan itong GIP ay hanggang Disyembre, so mga period of 5 months. At ang ating mga GIP tatanggap ng prevailing na minimum wage sa bawat rehiyon. Kasi nationwide din ito, Ramsey, kasi alam natin na karamihan po ng area na ikangay nakikita na medyo may kakapusan kung hindi man kawalan ng galing magbasa ay yung mga area sa mga yung nasa rural areas, ano? So medyo yung disadvantaged areas, kasama yun sa usapan namin ng DepEd ni Sec Sani na i-prioritize namin para nang sa ganon na matulungan natin talaga na maging handa itong ating mga mag-aaral at matulungan din natin ang kanilang magulang. Tama yung sabi mo, 2 birds in 1 stone, habang tinutulungan natin na ang mag-aaral, tulungan natin ang magulang para matiyak natin na mga bata talaga ay ma-secure natin ang kanilang pag-aaral. Okay. Now, Sec, maiba naman ho tayo ng usapin kasi marami ho tayo mga na-repatriate na mga Pilipino galing po ng Israel dahil dyan sa kaguluhan sa Middle East. Kayo po ba, ano ho ba ang mga nakahanda nating programa? Bukod sa meron po mga binigay na mga ayuda at yung pagre-reintegrate nila sa society natin dito sa Pilipinas, sa inyong hanay ho sa DOLE, ano po ang handa ninyong gawin para dito sa mga dito na ho manunumbalik na mga nag-repatriate na mga OFWs natin? Ramsey, ang bahagi po ng papel ng DOLE sa usapin na ito ay supportive and collaborative sa Department of Migrant Workers at saka sa OWA. Dahil alam mo naman na ang pangunahing ahensya na may responsibilidad sa ating mga OFW sa yung DMW at saka OWA. No? Pero dahil nga merong mahigpit na tagubilin ng ating Pangulo na dapat ay magkaroon ng tinatawag na convergence ng mga programa, pagsasanib ng mga resources para makita kung paano magiging impactful, no, mas puno at mas sustainable ang intervention. Nakaantabay po ang Department of Labor and Employment. Ang isang nakikita namin na programang pwedeng makatulong ng higit sa kanila sa mga returning OFWs, yung upskilling at saka retooling. Para sa ganon, meron na silang mga kaalaman, dadagdagan natin. At yun din may kinalaman din sa livelihood, no? Kasi bagamat alam natin na ang mayroong mandato sa reintegration program ay ang atin pong OWA, siyempre bahagi tayo ng isang pamahalaan at yan naman ang gustong makita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magtulong-tulong. So nakaantabay kami at kung pwede sila makapag-avail ng aming livelihood, bukod sa upskilling, at retooling. Siyempre, yung aming employment facilitation program, yung job fair, ano? At pwedeng magsanib fair sa muli, ang DMW. Dito, ang focus ng job fair would be available opportunities, job opportunities dito sa ating sariling bansa. Okay. Now, Secretary, bago tayo magpaalam, ano po mensahe nyo sa mga senior high school at ganoon din po sa kanilang mga magulang na nakatutok sa atin, lalong-lalo na at napakinggan natin na pag-usapan natin nga itong magandang balita ninyo regarding GIP and TUPAD? Ramsey, ang akin lang sigurong panawagan at pasabi sa atin pong mga senior high school students na gumraduate ay wag po nating sayangin ang pagkakataon nito. As we speak, ang DepEd po ay nagsasagawa na ng kanilang pag-identify ng mga areas at eskwelahan na pwede pong maging assignment ng mga magkakapalad na magiging GIP beneficiaries at pwede po silang makipag-ugnayan kaagad sa mga malapit na opisina ng DOLE at saka ng Department of Education. Pangunahin po silang magsasagawa ng listahan, identification, at kami naman po ay magpapa-implement, yung nabanggit ko kanina, Ramsey, ang aming target na implementasyon pagkatapos ng paglagda ng MOA ay sa unang linggo ng Agosto, para nang sa ganon ay medyo maihanda natin ang ating mga mag-aaral. Okay. Sec Benny, maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa amin. Mabuhay po kayo, mabuhay ang DOLE. Maraming salamat din, Ramsey. Magandang umaga at mabuhay po ang inyong programa. Ayan po si Secretary Bienvenido Laguesma, ang